Muli nitong binalikan ang kinakain niya habang naiwan namang hindi makapagsalita si Tristan sa kinauupuan niya. Hindi makapaniwala si Tristan na walang kahirap-hirap nitong binibitawan ng mga salitang hirap bigkasin ng iba. Maski siya'y aminadong oras o araw ang tinatagal bago lumabas sa bibig niya ang mga salitang kagaya nito. Subalit kay Isabel, natural nitong naihahayag ang saloobin nito. Hala, wala sa sariling napatayo si Tristan mula sa kinauupuan nang marinig ang gulat na boses ng kasama niya. Takas siyang pinuntahan ito para malaman kung anong dahilan ng pagkataranta nito. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Tristan at otomatikong nagsalubong ang kilay nang makita ang mansya sa harapan ng damit ni Isabel. Hindi na niya kailangang itanong kung ano yon dahil sinusuntok na siya ng amoy nito. Tumapon sa akin yung bagoong. Dumala sa kamay ko yung lalagyan. Nakangusong paliwanag ni Isabel na agad tumayo para mag-isip ng paraan kung paano niya ito masusolusyonan. Sinubukan niyang punasan ng tissue ang parte ng mansya ng damit niya pero kumalat lang ito lalo. Hala, anong gagawin ko? Nasaan yung CR niyo rito? Sa labas pa, may extra shirt ka bang dala? Magpalit ka, masyadong malansa yung amoy ng mansya sa damit mo. Kunot noong suhestyon ni Tristan na napatakip na lang ng ilong dahil hindi niya talaga masikmura ang amoy ng bagoong. Ha? Teka, wala akong damit na dala. Bakit naman ako magdadala nun dito? Takang tanong ni Isabel. At hindi rin alam ni Tristan kung bakit yun ang tinanong niya. Pareho silang walang ideya anong gagawin dahil sa umaalingasaw na amoy mula sa bagoong na natapon. Sandali, pahingi muna ng basahan at lilinisin ko yung natapon sa sahig. Baka kumalat pa lalo. Liligpitin ko rin muna to. Hindi na. Ako nang bahala dito. Ipapalinis ko na lang to sa janitor. Ani ni Tristan. Saka pa simpleng lumayo para hindi malanghap ng buo ang hindi ka nais-nais na amoy mula sa damit nito. Pumunta ka na lang sa restroom at linisin mo ang damit mo. Susubukan ko magtanong sa mga employees kung meron silang extra shirt at ipapasunod ko na lang sa'yo. Nabuhayan ng loob si Isabel. Talaga? Naku, maraming salamat. Sige na, lumabas ka na. Paglabas mo dito, dire-diretsuhin mo lang yung sa kaliwang hallway at may makikita ka namang sign sa taas kung saan yung restroom. Office hour kaya hindi mo na kailangan pumila. Wala nang sinayang na oras si Isabel at nagbadali na itong lumabas ng opisina. Dalang malansang amoy na umagaw sa atensyon ng bawat empleyadong nasasalubong niya. Namumulang mukha niya dahil sa sobrang hiya kaya lalo niyang binilisan ang lakad patungo sa banyo na magliligtas sa kanya mula sa mga mapangmatang tao. Samantala, isang malalim na buntong hininga na naman ang pinakawalan ni Tristan habang pinagmamasdan ng naiwang pagkain sa mesa at ang bagoong na natapon sa lapag. Kailanman hindi niya gustong nadudumihan ng kahit na anong kagamitan dito sa loob ng opisina niya dahil madaling uminit ang ulo niya. Ngunit sa pagkakataong ito, tila nasanay na siya sa magaslaw na kilos ng kanyang napangasawa dahilan para magpakawala na lamang ng malalim na buntong hininga at natutong habaan lalo ang pasensya. Dumikit na yata sa akin ng amoy. Bagsak ang balikat ni Isabel habang pinupunasan ng basang tissue ang mansya sa damit niyang natapunan ng bagoong kanina. Kahit anong kuskus niya rito, hindi pa rin mawala ang malansang amoy na dumikit na yata sa balat niya. Tinigilan na ni Isabel ang pagkuskus sa damit at itinapon sa basurahan ng mga gamit na tissue. Saka muling tiningnan ng sariling refleksyon sa salamin. Tila kumalat lang ang mansya sa damit niya at hindi niya alam kung paano nalalabas sa banyo na dala pa rin ang amoy na ito. Excuse me? Napatingin si Isabel sa pintuan ng banyo nang may pumasok ritong isang babae. Kayo ba si Miss Isabel? Opo, ako nga po. Sumimple ng layo si Isabel dito sa pagbabaka sakaling hindi siya nito maamoy. Ako nga pala yung sekretary ni Sir Tristan. Ako si Gia. Inangat nito ang dalang paper bag para iabot sa kanya. Pasensya na kung natagalan pero ito lang kasi yung t-shirt na meron ako. Mukha namang pareho lang tayo ng size kaya sana magkasya. Naku, okay lang. Sobrang laking tulong nito sa akin. Maraming salamat at ibabalik ko din siya sa'yo agad kapag nalabahan ko na. Agad namang tinanggap ni Isabel ang paper bag para kuhanin yung damit sa loob. Mukhang mamahalin pa to. Pasensya na talaga kung nakaabala ko sa inyo. Ha? Hindi naman kayo nakaabala, Miss Isabel. Hindi naman mabigat na gawain para sa akin ang pagpapahiram sa inyo ng damit na extra. Anito sabay kamot sa ulo na tila ba may gusto pang sabihin kay Isabel. Sa katunayan, ang akala ko nga tatanggihan yung damit na ipapahiram ko dahil baka hindi nyo gusto. Masyado pala akong naging judgmental. Sorry.
Bakit ko naman to tatanggihan? Tiningnan ni Isabel ang hawak niyang damit. Wala naman akong nakikitang problema sa damit mo. Tatanggihan ko lang to kung ako pa lang ang unang magsusuot nito. Nakakahiya kaya. Napangiwi ito. Hindi naman yan bago, pero kasi alam nyo, ang ine-expect ko kasi ay mataray o masungit ang sasalubong sa akin sa restroom. Yun bang katulad ng ugali ni Sir Tristan? Hindi mapigilan ni Isabel ang hindi matawa sa narinig niya. Wala pa mang isang oras silang nagkakausap ng sekretarya, pero mukhang magkakasundo na sila. Bakit mo naman yun biglang naisip? Mukha ba akong mataray sa unang tingin? Hindi naman sa ganun, pero kasi nung kasal niyo ni Sir Tristan, parang mas marami pa yata yung seryosong mukha niyo kaysa dun sa nakangiti kayo. Kaya first impression ko sa inyo ay mataray. Akala ko mahihirapan akong i-approach kayo, pero hindi naman pala. Pasensya na. Sa naging tugon nito, saglit na natigilan si Isabel. Doon niya napagtanto na kailangan niyang maging maingat sa mga isasagot niya. Dahil isa pala ito sa mga saksi sa kasal nila ni Tristan. Ayun ba? Naku, sobrang nakakapagod kasi yung araw na yun. Kaya madalang akong ngumiti noon. Ani ni Isabel. Pero syempre kahit pagod ako, masaya naman ako nung kinasal kami ni Tristan. Masaya naman kaming dalawa nung araw na yon. Hindi lang siguro halata. Natatawa itong sumang-ayon sa sinabi niya. At balak pa sanang makapagkwentuhan nang maalalang trabahong iniwan niya. Kaya nagpaalam na rin ito kaagad kay Isabel. Nakinabahan ng kaunti dahil sa pag-aakalang hahaba pang usapan nila. Kinakatakot niya na baka magtanong-tanong pa ito tungkol sa relasyon nila ni Tristan at baka makasagot siya ng magpapahamak sa kanila. Hindi siya magaling magtago ng sekreto, lalo na kapag alam niyang hinuhuli na siya. Mabilis siyang nagpalit ng damit at lumabas ng banyo para bumalik sa opisina ni Tristan. Habang siya'y naglalakad sa pasilyo, nakasalubong niyang isang babae na mukhang masama ang timpla. Ngunit nang magtama ang mga mata nila, otomatikong sumilay ang ngiti sa labi nito. Hi, hindi ba't kayo yung kasama ni Chairman Vasquez sa elevator kanina? Tanong nito, at hindi pa man nakakasagot si Isabel may idinugtong agad ito. Pwedeng pasuyo? Ikaw na lang ang bumili ng kape sa coffee shop dyan sa malapit sa building na to. Tatawid ka lang sa kabilang kalsada, makikita mo na siya. Ha? Teka, hindi ko kasi alam kung... Sige na, please. Yaya ka naman ng Vasquez, hindi ba? Para din naman sa boss natin yung kape na to, kaya gawin mo na. Malapit na kasi ang meeting nila at may presentation pa akong kailangang tapusin ngayon. Ito yung pangalan ng mga kapeng bibilihin mo. Inabot nito sa kamay niyang pera at mukhang wala nang magagawa si Isabel kundi ang sumunod sa utos ng empleyadong ito. Pakisamahan na lang ng kaunting bilis, okay? 10 minutes na lang before mag-start ang meeting, kaya pakibilisan na lang. Thank you, Yaya. Miss Aryan. Kapwa sila napalingon sa taong kanina pa naririnig mula sa malayong usapan nila. Sir Tristan, hindi mo naman siguro gustong tanggalin kita sa trabaho, hindi ba? Po? Siyempre hindi po. Kung ganon, bigyan mo ako ng maayos na dahilan kung bakit mo inuutusan ng asawa ko sa bagay na ikaw mismong dapat gumawa. Tanong ni Tristan. Kapag hindi ako na-impress sa sagot mo, maghanap ka na agad ng bagong trabaho. Sir, naibigay ko na po kay Miss Isabel yung damit. Nagpalit na po siya sa restroom. Rinig ni Tristan sa kanyang sekretarya na inutusan niyang bumili ng bagong shirt sa kalapit na mall. I see. Thank you, Secretary Gia. Ani Tristan. Habang inaayos ang suot na necktie para sa meeting na ilang minuto na lang bago magsimula. Natawagan mo na ba si Chairman? Nasaan daw siya? Ang ngiti ng sekretarya niya ay napalitan ng ngiwi. Sir, tungkol sa bagay na yan, hindi raw siya dadalo sa meeting ngayon dahil masama ang pakiramdam ng chairman. Nasa bahay na raw po siya at nagpapahinga. Hindi na nagulat pa si Tristan sa narinig dahil inaasahan na niyang mangyayari ito ngayong araw. Batid niyang plano talaga nitong iwanan si Isabel sa opisina niya na para sa kanya isa lang malaking abala. Nawala na nga ang ugali nitong magreto ng mga babaeng pakakasalan niya. Ngunit hindi naman ito tumigil sa paggawa ng mga paraang maglalapit sa kanilang mag-asawa. Secretary Gia, mag-book ka ng taxi na maghahatid kay Isabel pa uwi. Saad ni Tristan, saka umalis sa mesa at kinuha ang paper bag na daladala ni Isabel kanina. Abot mo na rin to sa kanya at pasensya na kamo kung hindi ko na siya maihahatid palabas. Po? Hindi nyo na po ba siya hihintayin makabalik dito? Takang tanong nito bago tanggapin ang inaabot sa kanya. May 15 minutes pa naman bago mag-start, gawin mo na lang ang sinabi ko. Putol ni Tristan sa sekretarya niyang napuno ng pagtatakang muka
dahil sa mabilis na pagbabago ng mood ng kanyang boss. Kanina lang ay nagmamadali itong utusan siyang makabili ng bagong damit. Pero ngayon tila minamadali naman itong pagpapauwi sa asawa nito. Okay sir, masusunod. Imbes na mag-usisa, sumunod na lamang ito sa bili ni Tristan na lumabas na rin ng opisina para magtungo sa conference room dahil sa meeting na gaganapin ngayon. Subalit sa kanyang paglalakad sa pasilyo, nakita niya sa di kalayuan si Isabel na kinakausap ng isa sa mga empleyado niya. Sige na, please. Yaya ka naman ng Vasquez, hindi ba? Para din naman sa boss natin yung kape na to. Kaya gawin mo na. Malapit na kasing meeting nila at may presentation pa akong kailangang tapusin ngayon. Ito yung pangalan ng mga kapeng bibilhin mo. Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Tristan nang marinig ang mga salitang binitawan nito kay Isabel. Pakisamahan na lang ng kaunting bilis, okay? 10 minutes na lang before mag-start ang meeting, kaya pakibilisan na lang. Thank you, Yaya. Miss Aryan, hindi na nakapagpigil pa si Tristan at tinawag na niyang empleyadong kumakausap kay Isabel. Napalingon ang dalawa sa kinatatayuan niya. At baka sa mukha ng isang gulat nang makita siya. Sir Tristan, hindi mo naman siguro gustong tanggalin kita sa trabaho, hindi ba? Po? Syempre hindi po. Kung ganon, bigyan mo ako ng maayos na dahilan kung bakit mo inuutusan ng asawa ko sa bagay na ikaw mismong dapat gumawa. Tanong ni Tristan. Kapag hindi ako na-impress sa sagot mo, maghanap ka na agad ng bagong trabaho. Binalot ng katahimikan ng pasilyong kinatatayuan nila. Maski ang mga empleyadong may sari-sariling mundo kanina ay natigil para makiusyoso sa nangyayari sa isang pwesto, na kung saan tila binuhusan ng malamig na tubig ang isa sa kanilang katrabaho. Asawa? Tumingin ang empleyadong nagngangalang Aryan kay Isabel at pinasadahan mula ulo hanggang paa. Tila naputulan siya ng dila na mapagtanto ang pagkakamaling kanyang ginawa. Isa siya sa mga bisita na dumalo sa kasal ng boss niya, subalit hindi niya nakilala ang asawa nito, dahilan para umakto siya ng ganito. Wag na siguro natin palakihin to. Nagsalita na si Isabel nang makita ang takot at kaba sa mukha ng babaeng kumausap sa kanya. Okay lang kung napagkamalan mo akong Yaya, pero gusto ko lang din sabihin na walang masama sa trabahong marangal. Huwag sana maging maliit ang tingin niyo sa mga ganoon ang uri ng trabaho. Sorry, ma'am. Hindi ako aware na kayo ang asawa ni Sir Tristan. Hindi ko kayo nakilala agad. Pasensya na. Paghingi nito ng tawad. Yun kasi ang kumakalat kanina dito na nagsasabing yaya kayo ng chairman, kaya yun ang pinaniwalaan ko. Sorry talaga, ma'am. Hindi na to mauulit. Ang kaninang nakikiusyosong mga empleyado ay kanya-kanyang balik sa trabaho nang lumingon si Tristan sa gawin nila. Ang ilan sa mga ito ay kabado dahil sa posibleng kahinatnan ng ginawa nilang pagkakalat ng chismis. Ganon ba? Napakamot ng ulo si Isabel at pilit pinaliwanag ang muka. Okay lang rin yun, walang problema. Hindi naman ako dapat masaktan o ano, dahil hindi naman insulto para sa akin na pagkamalan niyo akong Yaya. Hindi ko rin naman kayo masisisi kung yun ang unang nasa isip nyo. Ma'am, Miss Aryan, bumalik ka na sa trabaho mo. Mag-uusap tayo mamaya sa opisina ko after ng meeting. Maotoridad na wika ni Tristan, habang di inaalis ang mga tingin kay Isabel na nakakurba pataas ang magkabilang dulo ng labi. Subalit hindi kayang magsinungaling ng mga mata nito. Sir Tristan, sorry po talaga. Huwag niyo sana akong sesantehin. Secretary Gia, hindi pinansin ni Tristan ng empleyadong tila nagsisimula ng magmakaawa sa harapan niya. Sa halip ay binalingan niya ng tingin ng sekretarya sa likuran niya. I-reschedule mo ang meeting ng 1:00. May mahalaga akong aasikasuhin ngayon. Tumango ito agad. Right away, sir. Wala nang sinayang na oras si Tristan at agad na hinawakan ng kamay ni Isabel. Nagulat ito sa ginawa niya, ngunit hindi na niya ito hinayaang makapagsalita dahil sabay silang naglakad paalis sa opisina. Kanina pa walang imik sa passenger seat si Isabel, habang tutok naman sa pagmamaneho ng sasakyan si Tristan. Pinakikiramdaman niya ito at makailang ulit na sumisimple ng tingin para silipin kung anong ginagawa ng kasama niya. Pero mukhang nalulunod na ito sa lalim ng iniisip. Huwag mo masyadong isipin yung nangyari kanina. Kalimutan mo na lang yon at pagsasabihan ko rin ng mga empleyado ko. Ani ni Tristan, pero wala siyang nakuhang tugon mula kay Isabel. Nanatiling tikom ang bibig at malayo ang tingin sa labas ng bintana. Napabuga na lamang ng hangin si Tristan dahil hindi niya alam kung paano mapapagaan ang loob ng babae dahil wala yata siyang karanasan kung paano magpaamo.
Nagtatalong isip niya kung bakit niya kailangan gawin to. Pero kung hindi naman siya kikilos, alam niyang hindi siya patatahimikin ng konsensya. Isabel, hindi naman ako dapat mainsulto sa sinabi niya. Pero bakit parang ang sakit masabihan nun? Puno ng lungkot na tanong ni Isabel nang hindi nililingon si Tristan. Bago ako naging asawa mo, kasambahay ang pinasukan ko. Hindi naman dapat ako masaktan kung mapagkamalan nila akong iaya, pero hindi ko makontrol ang emosyon ko. Bigla akong nahiya sa'yo dahil nasa taas ka, pero kailangan mong pakasalan ng gaya kung nasa ibaba dahil wala kang choice. Pasensya na. Sa pagkakataong ito si Tristan naman ang naputulan ng dila. Hindi niya inaasahan na lalo pang idadapa ni Isabel ang sarili niya. Hindi ako kagaya ng ibang babae na magaganda at maayos manamit. Kaya hindi na rin katakataka na pagkamalan akong yaya dahil na rin sa itsura ko kanina. Binaba ni Isabel ang tingin sa palda na naregalo pa sa kanya noon ng lola niya. Ito ang unang pagkakataon na may manlait sa pananamit niya dito sa syudad. Samantalang noong sinusuot niya ito sa probinsya nila, wala namang pumapansin sa kasuotan niya. Hindi niya alam kung anong mali sa kanya, pero batid niyang malaking kaibahan ng pananamit ng mga taga-syudad sa taga-probinsyang gaya niya. Pero hayaan mo na, susubukan kong magpaturo kay Ria kung paano maging maayos ang itsura para hindi na maulit yung nangyari kanina. Nakakahiya sa'yo pati na rin kay Lolo. Ayokong may masabing ibang tao sa inyo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Napalingon si Isabel kay Tristan matapos nitong putulin ang sasabihin sana niya. Hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang tanggapin ka ng ibang tao. Kung ano ka noong dumating ka dito, yun ka. Hindi mo kailangan baguhin yun, Isabel. Pero paano? Mas gusto kong natural. Pagpapatuloy ni Tristan. Walang kaso sa akin kung anong klaseng pananamit ang nakasanayan mo. Kung hindi ka marunong mag-ayos, wala ring problema sa akin yon. Sa ugali ako tumitingin kung paano ko pakikitunguhan ng isang tao, hindi sa panlabas.